Nagtipon-tipon ang grupong Partido Lakas ng Masa sa Cebu sa nationwide noise barrage kahapon, Setyembre 12, 2025 para iprotesta ang umano'y katiwalian sa flood control projects. Isinagawa ng mga rallyista ang kilos protesta sa harap ng SSS Main Office sa Osmeña Boulevard pasado alas 9 ng umaga at nagmarcha patungong Metro Gaisano Colon para sa isang maikling programa. Highlight sa pagtitipon ang tatlong lalaking tila nakasuot ng kasuotan ng isang politiko, isang opisyal ng gobyerno at isang kontratista na may posas ang sumisimbolo sa mga sangkot sa iskandalo. Sa panayam ng Bombo News Team, tinukoy ni Teode Navia ang pangkalahatang kalihim ng Partido Lakas ng Masa na dapat may managot sa pangungurakot ng pondo na nagdulot umano ng bilyon-bilyong pinsala sa mamamayan. Sa kabilang banda, nagtipon-tipon rin ang mga grupo ng motorista sa harap ng tanggapan ng LTO-7 sa Enbacaso Avenue para ipanawagan na wakasan ang paghuli sa mga rider na umano'y walang sapat na dahilan. Pinuna ng grupo ang umano'y operasyong sinimula ng LTO-7 laban sa mga rider at habal-habal driver. Ayon pa sa mga demonstrador, malaki ang naging epekto ng operasyon sa kanilang kabuhayan dahil kinumpiska ang kanilang mga lisensya at ini-impound ang kanilang mga motorsiklo. Samantala, sinabi naman ni Police Brigadier General Rodrigo A. Maranan, ang Regional Director sa PRO7, na naniniwala naman ito na hindi magsisimula mula ng gulo ang mga tao sa Cebu dahil marunong at pinapahalagahan ng mga Cebuanos ang batas. Hindi natin tinitingnan na magkakaroon tayo ng ganyang situation dito sa Region 7 sapagkat I believe that the Cebuanos are really a peace-loving people, law-abiding citizen at naniniwala ako na ang mga Cebuanos ay marunong sumunod sa umiiral na batas. Mula rito sa lalawigan ng Cebu, ito si Bombo Nathaniel Sandoval and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo!